Gusto ko lang sanang mag-share ng thesis namin regarding sa marketing dashboard. So, share ako ng screen. So, sa thesis namin, meron kami as MBA, sa MBA is meron kaming ginagawang project which is a marketing dashboard. So basically is para to sa magbe-benefit nito is mga marketer, business owners, and lahat ng people na gumagamit ng Facebook Ads Manager. So, ang pinaka-tinitingnan na to is yung dashboard na to is pinaka-source is Facebook Ads Manager. So, meron tayong ROI report, ad fraud, ad retargeting. So, ROI report, dito is makikita mo yung kung magkano yung kinita mo for a specific campaign. And then for ad fraud, ito naman is yung ano ba yung campaign na may possible na may fake leads. So, with that, ma-identify natin kung anong campaign yung dapat nating i-stop or hindi na ipagpatuloy pa. Kasi kita natin dito is meron siyang fake leads na nakuha natin galing sa competitor natin. And then meron din tayong ad retargeting dashboard. So itong ad retargeting is ina-identify niya kung anong campaign ang dapat mong i-duplicate para mag-retarget ng mga taong mga leads or mga buyers na hindi bumili doon or hindi purchases mula doon sa campaigns mo or advertisement. So itong dashboard natin is interactive siya. So nakita mo dito kung ano yung mga campaign na kailangan ng action in terms of ROI report, ad fraud, or retargeting. So meron tayo dito sa gilid. Left side is filters, year and month ad status. Then cost expenses, adjust mo lang to kung magkano ginagastos mo sa utilities mo per month. And then since this one is related siya sa retail business. So meron tayong cost of goods per order kung magkano yung product mo. So nag-a-adjust din siya depende sa cost of goods mo or sa price ng product mo. And then labor per order, nag-a-adjust din siya. So dynamic siya yung mga data dito. Same sa ad fraud and ad retargeting. And paano natin kinukuha yung data dito? From Facebook Ads Manager to dashboard. So meron tayong application. Ito yung application natin. So anong kailangan ng application na to para makuha yung data mo, ang data mo doon sa Ads Manager mo? Meron tayong kailangan natin ng access token and yung ad account ID lang. So yung business owner natin or marketer, kailangan mo ng access token, ad account ID. Kailangan meron kang input yun. Saan mo makikita itong access token and yung ad account ID natin? Dito sa Facebook Ads Manager natin, ito yung Facebook Ads Manager natin. Nakita natin panay data to and mahirap ma-visualize kung ano ba yung mga campaigns na kailangan ng actions or decision making. So ang ginawa namin is visualize namin to through Power BI dashboard. So ang ad account ID natin is makikita natin dito. So pwede tayo pumunta sa settings lang. Then pagpunta natin sa settings, dito tayo mapupunta. So ito pala is yung data namin nito is sa previous business namin na Needleworks. So retail business din siya. So sa ad account ID natin is makita natin siya dito. So pwede natin siyang kopyahin lang or sa dito mismo ng link, kaya rin nasa ads manager ka, pwede mo siyang i-copy lang to. Itong ad na to. So makikita natin kung i-search natin dito sa page na to
ito yung add account ID natin. So, meron na tayong first input natin. And then, for the second input, kailangan natin ng access token sa application natin. So, sa developers.facebook.com, ito yung dito natin makukuha yung access token natin. So, anong ginagawa na to? Ito yung tool para ma-pull mo yung mga data mo and ma-pull mo yung data mo from Ads Manager. So, dito makikita natin meron tayong access token. So, ika-copy mo lang to. And then yung permission, siyempre, kailangan natin read insights, ads management, ads reads, business management. So, later on, ituturo ko rin to kung paano makukuha itong, mag-set up nitong API Explorer natin. So, basically, gagawa ka na ng Facebook app na to dito sa developers.facebook.com. So, walang programming na kailangan dito. Kailangan mo lang gumawa ng application or Facebook app dito sa, we call it Facebook app dito sa developersfacebook.com. So, marketing API tool. So, copy mo lang to, token. Once na nandito ka na sa page na to, copy mo lang yung token and i-paste mo dito sa access token. Yan. Then yan yung add account ID mo. So, API version, so yung latest ang gagamitin natin, version 23. And then start month, end month, pwede mo lang siya magawin dito kung anong date. So, monthly natin pinupull yung data or monthly nakasegregate or nakapartition yung mga data natin. So, anong level ng ipupull natin na data? We advise standard to be campaign palagi para ma-pull din yung mga data mo na under ng campaign yung mga ad set and ads data mo. So, kung ads lang ang i-set mo na level, yung mga ads lang, so hindi mo makikita yung campaign data mo. So, alam naman natin, yung campaign is consists of ad set and ads. And then yung ad set consists naman siya ng ads. So, time increment natin, monthly, nakastandard siya as monthly. So, output folder, dito natin i-save yung data natin. So, nakita natin, meron tayong button dito, fetch and save data. So, if fetch, kukunin natin yung data mula dun sa Facebook Ads Manager through API Explorer. API Explorer is ito yon. Kukunin natin yung data natin dito sa Ads Manager through API Explorer using access token and add ID. So, access token and add account ID. So, saan siya, pwede siyang mamili. So, pwede kang mamili kung saan mo i-save yung data, pero naka-standard na to sa documents. Documents, so mapupunta siya sa documents folder mo, and then itong app na to is mag-create ng marketing dash na folder and data na folder. So, para mapakita natin is sa documents natin, papasok sa documents folder mo, marketing dash na folder, and data na folder. So, lahat ng data mo is masasave dito as Excel file. Then, yung Power BI, kukunin naman niya itong Excel file na to, ito yung magiging source data niya. So, ayun. Pwede mong baguhin, pero we advise wag na kasi naka-standard na to, and then yung Power BI naka-standard na rin magkuha ng data dito sa directory na to. So, pwede mo rin i-click yung open data folder para makita kung nasan yung pinaka-data mo. So, ito sila. So, nakasave sa documents, marketing dash, and data. So, ayun, kita namin tong dashboard na to is to simply gusto namin magbigay ng questionnaire sa inyo o survey questionnaire kung paano magiging useful ito sa inyo kung meron man kayong business or as a marketer or as a employee, kung paano ito makakatulong sa mga
kung paano niyo navi-visualize sa isip niyo kung paano siya makakatulong sa mga marketers and business owners. So meron kaming, ayun, meron kaming survey questionnaire through Google Form. So eto, ayan, ito yung Google Form natin. So, login lang kayo using yung Gmail account niyo or Google account. So, paano natin sasagutan? So, ayan. Saglit lang naman 'to, hindi naman 'to magte-take ng itong form na 'to ng more than 10 minutes ng time niyo. So ayun, next lang kayo, check yung consent to participate in the study, next. And then, ayan. Business type, kung wala naman kayo dito sa retail services, food and beverage, manufacturing, pwedeng other lang. Click nyo lang yung other. Yan. And then, kung hindi kayo owner or manager or marketing staff, others lang din. For example, data engineer. Kasi possible din 'to makatulong sa data engineer or maggagawa kayo ng business na may kinalaman sa Facebook ads. Ayun, kung wala pa naman kayong hindi pa naman kayo sa business, pwede niyo ilagay si less than 1 year and years of using digital ads, none. And then monthly digital ad budget, so below 10,000. So anong kung nakagamit na kayo ng iba like Google Ads, pwede niyong ilagay din dito or kung Facebook or Instagram. And then next lang. So ito siya, hindi ko na siya tutuloy pero ito yung pinaka ano natin, Google Form. So meron din dito yung campaign effectiveness. So ayan. Pwede nyo sagutin is maybe around 3 or 4 ganon. Kung makakatulong mo siya as for example, think yourself as a business owner or marketer and then paano siya makakatulong sa inyo itong dashboard na to. So send ko na lang to mga ma'am sir itong Google Form natin. Maikli lang naman to. Ayan. Related lang siya doon sa doon sa tatlong dashboard natin which is yung ROI report, ad fraud, and other targeting. So ilalagay ko rin to sa Google Drive para matest nyo rin on your own sa PC nyo. So itong itong dashboard na to, whole system na to, kabilang itong application natin is standalone siya. So of course, kailangan nyo ng internet para mapagana to. Pero yun, standalone siya. Automatic siya magpupull ng data from Ads Manager using yung application natin and then tong Power BI dashboard natin. So yun lang, sana meron kayong time or very pinakakusan kayo convenient magsagot ng form natin. Yun lang, maraming salamat. So paparapol kami dun sa mga nagsagot ng form. Pwedeng manalo ng Grab food delivery. So pa-deliver kami sa inyo ng food. So iraraffle natin yan dun sa mga magsasagot ng survey. Yun lang, maraming salamat sa tulong nyo. Bye-bye.